Alam nyo, naisip nyo na ba paano kung yung pinakamatapang na mandirigmang kilala mo, siya rin pala yung pinakamagaling na manunulat? Parang ang labo, di ba? Pero yan mismo ang kwento ni Santiago Alvarez, isang bayani na hindi lang espada ang hawak para sa kalayaan, kundi pati panulat para naman isulat yung katotohanan. So samahan nyo akong kilalanin ang dalawang laban na humubog hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kasaysayan natin. Okay, para masimulan to, unawain muna natin kung sino ba talaga siya sa gitna ng himagsikan. At lahat ng to nagsisimula sa isang napakalakas na bansag sa kanya, kidlat ng apoy. Apoy, yan yung bansag sa kanya. At hindi lang yan simpleng nickname ha, ito yung pagkakakilanlan niya sa gitna ng laban. Imagine niyo na lang kung gaano kakatapang para tawagin kang apoy mismo ng mga kasama mo. So, dito pa lang, alam na natin, ang kwentong ito ay tungkol sa isang nag-aalab, nagliliyab na pagnanasa para sa kalayaan ng bayan. At hindi na nakakagulat na sa revolusyon ang bagsak niya. Taga Imus, Cavite, lumaki siya na ang tatay niya, si Mariano Alvarez, ay isa ng lider ng Magdiwang. Kaya naman, nung sumigaw na Katipunan noong 1896, hindi na siya kailangang pilitin pa. Kumbaga nasa dugo na niya yan eh. Agad-agad tumugon siya at sumabak sa laban. At hindi rin nagtagal, yung apoy sa pangalan niya, agad masusubok. At hindi sa kahit anong laban lang, kundi sa isa sa mga pinakamabigat ng bakbakan ng buong revolusyon. 3 araw. Grabe. Isipin niyo yan mula November 9 hanggang 11 ng 1896. Tuloy-tulong yung putukan sa dalahican. Ito yung ultimate test ng tibay, hindi lang ni Alvarez, kundi ng lahat ng katipunero sa ilalim niya. At anong resulta pagkatapos ng 3 araw na yon? Isang dambuhalang tagumpay. Sa pamumuno ni Apoy Alvarez, pinatunayan nila na hindi lang sila puro tapang, may diskarte rin. Matagumpay nilang naitaboy ang mga Kastila na mas malakas at mas kumpleto sa gamit. Wow! Isang patunay talaga to ng galing nila. Pero alam nyo, minsan, ang pinakamahirap na kalaban, hindi yung dayuhan eh. Pagkatapos ng matamis na tagumpay, hinarap ni Alvarez ang isang hamon na galing mismo sa loob, sa sarili nilang hanay. At dito na nagsimula yung problema. Biglang nagkaroon ng lamat. Nahati yung revolusyon sa 2 kampo. Sa isang banda, andyan ang Magdiwang. Yung paksyon na Alvarez na gusto, ituloy natin ang katipunan. Sa kabila naman, andyan ang Magdalo na sinasabing kailangan na natin ng bagong gobyerno. So hindi na lang to simpleng di pagkakasundo ito hidwaan na talaga sa pagitan mismo ng mga magkakasama. At yan yung pinakadelikado kasi pwede nitong sirain lahat ng pinaghirapan nila. Ito yung napakabigat na tanong na humarap sa kanila sa Tejeros Convention. Paano ka nga naman lalaban kung ang katapat mo hindi na Espanyol kundi kapwa mo Pilipino? Para kay Alvarez, ito yung turning point. Dito nagbago ang lahat. At dahil sa sobrang pagkadismaya sa politika, sa awayan ng mga kasama, humanap si Alvarez ng ibang paraan para ituloy yung laban niya. At dito, nakahanap siya ng bagong sandata, na minsan mas makapangyarihang pa pala sa espada. Dito niya na-realize yung isang malalim na bagay. Ang katotohanan ng revolusyon ay kailangang maisulat upang hindi malimut. Bigla, nag-iba ang battlefield. Hindi na lang ito para sa teritoryo, kundi para sa alaala. Ang kasaysayan mismo ang naging bagong digmaan. At doon, nagkaroon siya ng bagong misyon sa buhay. Binitiwan niya yung tabak na nagpanalo sa kanila sa dalahican at dinampot naman niya ang pluma. Ang goal niya ngayon, siguraduhin na ang tunay na kwento ng himagsikan, lahat ng sakripisyo, lahat ng tagumpay ay hinding-hindi mabubura o babaluktutin ng kahit sinong politiko. At ang naging bunga nito, ang librong Ang Katipunan at ang Paghihimagsik. Pero, teka, hindi lang ito basta listahan ng mga alaala Ito ay isang primary source. Ibig sabihin, binibigyan tayo nito ng bintana para makita ang revolusyon mula mismo sa mata ng isang taong landoon. Isang taong may tapang ng mandirigma pero may talas din ng isip ng isang mananalaysay. So, ano ngayon ang aral na iniiwan sa atin ni Apoy? Anong takeaway natin sa paglalakbay niya mula sa paghawak ng tabak hanggang sa paghawak ng pluma? Kung titingnan natin, malinaw yung transformation niya. Nagsimula siya bilang mandirigma, nagwagi sa dalahican. Tapos, naging saksi siya sa masakit na pagkakawatak-watak sa Tejeros. At sa huli, nag-evolve siya para maging isang mananalaysay na nag-iwan sa atin ng isang pamana na hinding-hindi mapapalitan ng pera.
Sa madaling salita, ito yung 3 hakbang ng kabayanihan niya. Una, naging mandirigma siya para sa bayan. Pangalawa, nasaksihan niya yung komplikadong katotohanan sa likod ng lahat. At pangatlo, at ito yung pinakamahalaga, pinili niyang isulat yung tasaysayang yon para sa ating lahat. At yan yung pinakaimportanting aral sa kwento niya. Ang tunay na kabayanihan pala, hindi lang yang sa pakikipaglaban. Nasa pagkakaroon din yan ng integridad para isulat ang totoong nangyari. Ito yung huling laban at masasabi nating ito yung pinakamahalaga na ipinanalo ni Santiago Apoy Alvarez para sa atin. Kaya, iiwanan ko kayo ng tanong na to. Kung noon, si Santiago Alvarez ang humawak ng pluma para itala ang katotohanan, sa panahon natin ngayon, sino kaya ang gumagawa niyan? Sino ang nagsusulat ng ating kasaysayan ngayon? Yan, isang bagay na maganda nating pagnilayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.